Nakatitig si Jana sa isang malaking bahay na nasa kanyang harapan. Hawak niya sa magkabilang kamay ang kanyang mga gamit at hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na may trabaho na siya. Nanggaling pa siya sa probinsya at ngayon nga, nandito na siya sa syudad upang makipagsapalaran. Siya kasi ang itinuturing na breadwinner ng kanyang pamilya. Patay na ang kanyang mga magulang at nagtatrabaho siya para sa 3 niyang mga kapatid na naiwan sa probinsya. Hindi niya pwedeng iwan sa ere ang mga kapatid niya dahil ipinangako niya sa kanyang magulang na aalagaan niya ang mga ito. Ayaw niya man lumayo sa kanyang mga kapatid, kailangan niyang gawin. Ang baba lang kasi ng sweldo doon sa kanilang probinsya. Kaya sinubukan niyang mag-apply dito sa syudad. Mabuti na lang at agad siyang natanggap sa trabaho. At isa lang ang kailangan niyang gawin. Yun ay ang mag-alaga ng 4 na bata o maging babysitter. Sanay naman siyang mag-alaga, kaya sa tingin niya, kakayanin niya ang trabaho. Miss, sino ka? Kanina pa kita napapansin na nakatitig dyan sa malaking bahay. Pero wala ka namang ginagawa. May kailangan ka ba sa bahay na to, miss? Biglang tanong sa kanya ng guard kaya yalingon niya ito at nginitian. Dito po ba nakatira si Mr. Haru Mercadejas? Tanong niya sa gwardya. Oo, miss. Sagot ng guard, kaya mas lalo siyang napangiti. Ako po si Jana Hernandez, bagong babysitter po ng mga bata sa bahay na yan. Ganun ba? O sige, pumasok ka na lang sa loob. Pinagbuksan siya ng guard ng gate kaya dali-dali siyang pumasok. Mayroong garden at fountain sa harap ng malaking bahay. At nang pumasok siya sa pintuan, bumungad sa kanya ang magandang disenyo ng sala. Para tuloy siyang nahiya na tumapak sa tiles dahil sobrang kintab nito at parang hindi pa nalalagyan ng dumi. Inilibot niya muna ang kanyang paningin at hanggang ngayon, namamangha pa rin talaga siya sa kanyang nasasaksihan. Sa telebisyon niya lang kasi nakikita ang ganitong klase ng mga bahay. At ngayon nga, personal niya na itong nakikita. Miss, ikaw ba ang bagong yaya ng mga bata? Bigla siyang napalingon sa nagsalita at doon niya nakita ang isang babae na medyo may katandaan. May hawak pa itong pamaypay at parang sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Ngumiti siya sa matandang babae at bahagyang yumuko. Opo, ako po si Jana Hernandez. Pagpapakilala niya sa sarili. Ako si Nanay Julia, ang mayordoma ng bahay na ito. Hindi naman lingid sa iyong kaalaman na ang magiging trabaho mo ay tagabantay ng 4 na bata, hindi ba? Babysitter, kumbaga. Hindi ba? Tanong ng matanda. Opo, Nanay Julia. Tama po yung sinabi niyo. Sagot niya at tumangutango. Iha, ikaw na ang pangatlong babysitter ng quadruplets ngayong buwan. Sana lang makatagal ka. Halos wala na rin kasi kami makita na pwedeng maging babysitter ng mga bata. Masyadong makukulit ang mga batang aalagaan mo. Kaya dalangin ko sana'y magtagal ka dito. Makakaasa po kayo na magtatagal ako sa trabaho ko. Sanay din naman po ako sa makukulit na bata kaya sa tingin ko po, makakaya ko sila. O sige, dadalhin muna kita sa kwarto mo. Tabi lang ng quadruplets ang magiging kwarto mo para kung sakali na may kailanganin ng mga bata, madali mo silang mapupuntahan. Napatangu-tangu siya sa sinabi ng mayordoma. Inilibot muna niya ang tingin sa unang palapag ng bahay. Sumunod naman sa ikalawang palapag. Napapanganga na lang siya sa tuwing nakikita ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng bahay. Halatang hindi biro ang ginastos dito para sa materyales na ginamit dito. Nasa kwarto na din ang magiging uniform mo at pagkatapos mo mag-ayos, agad ka nang bumaba sa kusina para makapaghanda na tayo ng pagkain. Ituturo ko din sa iyo mga dapat mong matutunan. Wika ni Nanay Julia. Opo, Nay. Susunod na lang po ako sa inyo doon. Matapos umalis ng mayordoma sa kanyang harapan, agad na siyang pumasok sa pintuan.
Ngunit isang laroang ahas ang bumungad sa kanya. Nasa lapag ang laruan at sinadyang malapit lang sa kanyang paa. Mabuti na lang at sanay na siya sa mga ahas kaya hindi na siya natakot. Marami kasing ahas sa probinsya nila at madalas pa ngang manghuli ang kanyang kapatid ng ahas para alagaan. Pinulot niya lang ang laruan at inilagay sa kanyang bulsa. Hey, bakit di ka natakot sa ahas? Inangat niya ang kanyang paningin at doon niya nakita ang 4 na batang magkakamuka. Nakakunot ang noo ng mga ito na para bang galit dahil hindi siya natakot sa ginawang prank ng mga ito. Imbis na magsalita, lumuhod siya sa harapan ng mga bata. Ngumiti siya at kumaway ngunit walang emosyon na mukha ng mga ito. Hindi niya alam ngunit magaan ang loob niya sa mga batang nakatayo sa kanyang harapan. Para bang gusto niyang yakapin ng mga bata at halikan ng mga ito. Hi, ako si Jana. Ako ang bagong babysitter niyo. Sana maging magkaibigan tayong lahat. Wala po kaming pakaalam sa pangalan mo, miss. Umalis ka na lang po dito sa house namin kung hindi ikaw ang mami namin. Masungit na bulalas ng isang batang lalaki. Naku, bad pala ang mouth mo, baby. Hindi pwede yan. Kasi dapat marunong kayong rumespeto sa nakakatanda sa inyo. Magbigay kayo ng galang. Sa probinsya namin, dapat magbibigay ng galang sa matatanda para bigyan ng reward. Ayaw nga po namin. Sigaw ng isang batang lalaki. Imbis na magalit, dahil sa tinura ng mga bata, nakangiti pa rin siya. Kung gusto niyang tumagal sa kanyang trabaho, dapat nakunin niya muna ang loob ng mga ito. Hindi pwedeng tarayan niya ang mga bata at sabayan ang pagsusungit ng mga ito. Big boys, ba't kayo ganyan sa akin? Ayaw niyo ba ako maging kaibigan? Tanong niya habang kunwaring umiiyak. Hala, tinawag niya tayong big boys. Sa mga naunang nag-alaga sa atin, puro baby. Hindi naman tayo baby. 5 years old na kaya tayo. I like her na. Saad ng isang bata at biglang umiti sa kanya. Ikaw naman, Zandro, tinawag ka lang na ganyan, bumigay ka na agad sa kanya, isa kang marupok na nilalang. Wika ng isang bata sa kapatid nito. Iba kasi nararamdaman ko sa kanya eh. Feeling ko mabait siya. Katwiran ng batang si Zandro. Ganyan din naman ang sinabi mo sa aso ni Tito Hardin. Feeling mo mabait yung aso pero anong ginawa? Hindi ba kinagat ka ng aso? E di naturukan ka tuloy ng gamot pantanggal sa rabies. Pang-aasar naman ng isa pang bata kay Zandro. Basta. This time tama na ang feeling ko. Nakasimangot na saad ni Zandro. Feelingero ka kasi. Sigaw naman ng isa pang bata. Hindi ka sana bigyan ng piso ni Daddy mamaya. Masungit na saad ni Zandro at nilingon siya bagong ngitian. Hi po, ako po si Zandro Mercadejas. Zandro na lang po itawag niyo sa akin. Bunso po ako sa aming quadruplets. O sige na nga, magpapakilala na din kami. Ako naman po, si Andre Mercadejas. Andre na lang din po ang itawag niya sa akin, panganay po ako. Ako naman po pala si Axel Mercadejas. Axel po ang tawag niya sa akin. At ang pangalan ko naman po, Zairus. Zairus na lang din po ang itawag niya sa akin. Ako po ang pinakagwapo sa aming magkakapatid. Ang yabang mo talaga, Zairus. Wika ni Axel. Hindi ako mayabang, Axel. Nagsasabi ako ng totoo at di ba bawal magsinungaling ang bata? Pangangatwiran ni Zairus. Ewan ko sa'yo. Hindi niya alam, ngunit napangiti na lang siya habang pinagmamasdan ng mga bata. Nag-aaway ang mga ito, ngunit hindi naman pisikalan. Para tuloy gusto niyang ibulsa ang mga ito at dalhin sa kanilang probinsya. Anyway, ikaw po ba talaga ang babysitter namin? Ang ganda mo naman po. Baka pwedeng mami ka na lang namin.
Tanong ni Axel. Axel, babysitter lang ako, okay? Pero maganda ka po. Bagay po kayo ng daddy namin. Sabat naman ni Andre habang nakangiti sa kanya. Ang babata niyo pa? Tas alam niyo na yung mga ganyang bagay? Ang mabuti pa, bumaba na lang tayo para makakain kayo ng breakfast. Ayusin ko lang tong gamit ko sa cabinet. Tita Jana na lang itawag niyo sa akin. Tumangutang ang mga bata at umupo sa kanyang harapan. Pinanonood lang siya ng mga ito na mag-ayos at kung minsan nagtatanong tungkol sa kanyang buhay, na agad niya namang sinasagot. Nabanggit kanina ni Zandro na 5 taon na silang magkakapatid. Ngunit habang nakikinig siya sa usapan ng mga bata, mature na itong magsalita at mag-isip. Nang matapos siyang mag-ayos ng mga gamit, agad niyang hinawakan ng mga bata. Nag-aagawan pa nga mga ito sa paghawak sa kanyang kamay kaya ang ending, hawak niya sa magkabilang kamay si Zandro at Cyrus, habang si Andre at Axel naman nakahawak sa kanyang braso. Good morning po, Nanay Julia! Sabay-sabay na bati ng mga bata sa mayordoma nang makarating sila sa pagkainan. Napanganga naman ang mayordoma nang makita ang mga batang nakahawak sa kanya. Halatang hindi makapaniwala ang matanda sa nakikita. Ngumiti lang siya dito at isa-isang inupo ang mga bata sa upuan. May nakahanda na sa lamesa na pagkain, kaya pinagsandukan niya na lang ang mga ito sa pinggan ng mga ito. Bakit walang egg ang umagahan niyo? Allergic po kami sa egg. Sagot ni Andre. Ganun ba? Pareho pala tayo. May allergy din ako sa egg eh. Ang galing naman po, Mami. Bulilas ni Axel. Nagulat siya dahil sa tinawag sa kanya ni Axel. Ang usapan nila kanina, tita ang itatawag sa kanya ng mga bata. Kaya nagulat talaga siya nang tawagin siya ni Axel ngayon na Mommy. Axel, hindi ba dapat yaya or tita ang itawag niya sa akin? Napag-usapan na natin yun kanina. Ang pangit po kasi ng tita, hindi ba mas bagay sa'yo yung Mommy? Banat naman ni Cyrus at ngumisi sa kanya. Ikaw talaga, Cyrus. Ang bata mo pa pero ganyan ka magsalita. Baka sa future marami kang paiyaking babae ha. Naku, hindi pwede yon. Madami na po talaga, Mami. Lahat po ng nagiging babysitter namin ay si Cyrus ang nagpaiyak. Sa kanya idea po yung ahas sa kwarto mo kanina. Sumbong ni Zandro. Nakipag-participate naman kayo lahat sa kalokohan eh. Kaya ibig sabihin kasalanan nyo din. Hindi lang ako. Katwiran ni Cyrus. Tama na yan, kids. Kumain na kayo. Napangiti siya na magsimulang kumain ng mga bata. Hindi na rin naman kailangan subuan dahil marunong na ang mga ito. At nagulat na lang siya nang biglang tapikin ni Nanay Julia ang kanyang balikat habang pinagmamasdan ng 4 na bata na maganang kumakain. Jana, sabihin mo nga sa akin kung anong ginawa mo sa mga bata? At mabait ang mga yan sa'yo. Po, wala naman po. Ano po ibig niyo sabihin, Nay? Kung alam mo lang, Jana, walang tumatagal na babysitter sa kanila kasi palagi nilang pinaprank. Talagang mga pasaway ang mga yan at masungit din sa mga kasambahay. Kaya ngayon nagugulat ako kung bakit ang sweet sa'yo ng mga bata. Pinrank din naman po nila ako kanina na eh. May nilagay silang laruan na ahas sa pintuan ng kwarto ko kanina. Kinausap ko lang naman po sila at ayan na, bumait na sila sa akin. Nagulat na nga lang din po ako kasi tinawag pa nila ako Mommy. Naku, first time ito nangyari. Mukhang magaan ang loob sa'yo ng 4 na bata. Parang gano'n na nga po. Natatawang tugon niya. Hanggang sa matapos kumain ng mga ito, nasa gilid lang siya at nagbabantay. Hindi niya pa rin kilala ang ama ng mga bata. Dahil lang sabi ni Nanay Julia, maaga raw talaga umalis ang ama ng mga ito para magtrabaho. At tuwing gabi lang daw naroon ang ama ng mga bata dahil abala ito sa trabaho. Kaya nga kumukuha na lang ng babysitter para alagaan ang quadruplets. Mommy, pasukan na po namin sa Monday. Biglang saad ni Sandro. Nasa playroom silang lahat
at nakikipaglaro din siya sa mga bata. Nakita niya ron ng iba't ibang klase ng laroang insekto at mukhang yun ang ginagamit ng mga bata na magprank sa mga naging babysitter na mga ito. Hindi niya alam kung bakit mabait sa kanya ang mga bata, pero masaya siya dahil kahit papaano, close na rin silang lahat. Talaga? Friday na ngayon. Ibig sabihin malapit na pala yung pasukan nyo. Eh di ang daddy nyo maghatid sa inyo. Hindi po, Mami. Kilala na po namin si Daddy. Masyado po siyang busy sa work niya, kaya po wala siyang time para sa amin. Malungkot na sabi ni Axel. Oo nga po, Mami. Palagi na lang po work ang inuuna ni Daddy. Buti nga po yung iba naming tito nakikipaglaro sa amin. Pero si Daddy, madalang lang po. Mahabang paliwanag ni Andre. Wag na kayo magtampo sa daddy nyo. Siyempre, nagtatrabaho siya ng maigi para may makain kayo, pambili ng toys. Dapat nga maging masaya kayo kasi yung ibang bata, walang matirahan, walang makain, pero kayo meron. Ang swerte-swerte nyo pa rin. Pero, we need daddy's attention din po, Mami. Palagi na lang po kasing work inaatupag niya. Kulang na nga lang, pakasalan niya yung work niya eh. Pakiramdam nga po namin, mas mahal niya yung work niya kesa sa amin. Katwira ni Sandro. Nakaramdam siya ng awa. Dahil sa sinabi ng mga bata, hindi niya tuloy maiwasan na makaramdam ng inis sa ama ng mga ito. Dapat, binibigyan din ito ng atensyon ng mga anak. Siguro, kailangan niyang kausapin ang ama ng mga bata. Huwag kayong mag-alala, kasi ako na lang ang magbibigay sa inyo ng atensyon. Kung kailangan nyo ng kalaro, nandito lang ako. Kaya nga naging babysitter nyo ako kasi ako mag-aalaga sa inyo. Kita niya ang pagtulo ng luha ng mga bata, kaya niyakap niya ang mga ito. Para tuloy gusto niyang kumprontahin ang ama ng mga bata. Nagpatuloy na lang sila sa paglalaro hanggang sa sumapit ang hapon. Kaya nagdesisyon siyang patulugin na lang muna ang mga ito. Habang pababa siya ng hagdan, malalim ang kanyang iniisip. Nakasimangot lang siya habang naglalakad at nakatingin sa itaas at hindi sinasadyang matapilok siya sa huling baitang ng hagdan. Ipinikit niya ang mga mata at inihanda ang sarili sa pagbagsak. Ngunit may mga braso na biglang pumalibot sa kanyang bewang at niyakap siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mata at doon nabungaran ang isang lalaki na kamukha ng quadruplets. Matalim ito nakatitig sa kanya. Magkadikit din ang kanilang noo at sobrang lapit talaga ng mukha nilang dalawa. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang nakikipagtitigan sa lalaki. Nang ma-realize niya ang kanilang posisyon, agad niyang tinanggal ang braso ng lalaki sa kanyang bewang at umiwas ng tingin. Hindi niya kasi makayanan ng tingin ng lalaki sa kanyang harapan ngayon. Para bang hinahalukay siya nito. Who are you? Tanong ng lalaki sa kanya. Ako po si Jana Hernandez, ang bagong babysitter ng quadruplets. Pagpapakilala niya sa sarili at bahagyang yumuko. Did the quadruplets prank you on your first day? Tanong ng lalaki. Opo. Naglagay sila ng ahas na laruan kanina sa pintuan. Pero ayos lang po kasi hindi naman ako natakot. I am Haru Mercadejas, their father. I am sorry for what the quadruplets did to you. Pagsasabihan ko na lang sila. Nako, hindi na po kailangan, sir. Close na rin po kami ng mga bata kaya ayos lang po. Hindi mo na sila kailangan pagsabihan. What? Close na kayo ng mga bata? Yes, sir. Ang totoo nga po niyan, Mami ang tawag nila sa akin eh. Hindi ko nga po alam kung bakit ganun yung tawag nila sa akin kahit ilang beses kong sabihin na tita or yaya na lang ang itawag nila sa akin. Are you really sure? I mean, sa lahat na naging babysitter nila, ikaw lang ang tinawag nilang Mommy. Opo, sir. Mukhang nakuha ko po yung loob ng mga anak nyo. That's great then. Sana magtagal ka sa trabaho. Hindi ko na rin kasi talaga alam kung anong gagawin ko sa kanila. Palagi sila nagpapasaway sa akin. Hindi na rin mabilang ang mga naging babysitter nila
Kasi palagi nilang pinaprank. Atensyon lang naman po ang kailangan ng mga bata, sir. Hindi po nila kailangan ng material na bagay. Hindi kailangan ng mga bata ng maraming material na bagay. Dapat, bigyan din sila ng sapat na atensyon at maramdaman nila na mahal sila ng kanilang mga magulang. Iyon po kasi yung kulang sa kanila. Nabanggit nila sa akin kanina na busy ka raw sa pagtatrabaho at walang oras sa kanila. Hindi maiwasan ni Haru na humanga sa bagong babysitter ng kanyang mga anak. Maagang natapos ang trabaho niya ngayon kaya umuwi na kaagad siya para tignan kung ano na namang kalokohan ang ginagawa ng kanyang mga anak. At ngayon, nakilala niya ang bagong babysitter ng mga bata. Ang mayordoma na lang din kasi ang inutusan niya na maghanap ng bagong mag-aalaga sa kanyang mga anak. Dahil nga, busy siya sa trabaho. Hindi niya naman alam na may bagong babysitter na naman pala ang mga bata. Am I a failure? Palagi kong inuuna ang trabaho ko. Kasi gusto ko, kapag lumaki na sila, hindi na nila problemahin ang pera. Nagtatrabaho ako para sa kanila. I understand you, sir. Pero walang silbi ang yaman nyo o ang pera na kinikita nyo kung malayo naman ang loob sa'yo ng mga anak mo. Napaisip siya dahil sa sinabi ni Jana. Tama naman ang babae. Alam niyang sumusobra na rin talaga ang pagtatrabaho niya at nawawalan na siya ng oras sa mga bata. Thanks for your advice, Jana. Anyway, nasa na mga bata? Nasa taas po, sir. Natutulog sila sa kwarto nila. Tumango siya at nagpaalam na sa babae. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang mga anak. Iisa lang ang kwarto ng mga ito dahil ayaw maghiwa-hiwalay ng 4 na bata. Iisa lang din ang kama na kanilang hinihigaan. Kaya nilapitan niya ang mga ito at tinitigan. Bunga ng surrogacy ang mga bata at hindi niya kilala kung sino ang surrogate mother ng kanyang mga anak dahil tanging assistant niya lang ang nag-asikaso sa lahat ng pangangailangan ng surrogate mother. 29 years old na siya ngayon. 5 taon na rin ang mga bata. 23 siya nang mangyari ang surrogacy. Natakot kasi siya na baka magaya siya kay Haris. Iniwan ito ni Izel kaya tumatak sa kanyang isip na hinding-hindi siya magmamahal ng babae dahil baka iwan lang siya nito. At para may magpatuloy ng kanyang lahi, nagpasurrogacy siya. Sa kanya nang galing ang sperm cell at hindi niya kilala ang surrogate mother. Pinagalitan pa nga siya ng mommy Keisha at daddy Cade niya dahil hindi niya pinaalam sa mga ito ang ginawa niya. Ngunit, nang ipakilala niya ang quadruplet sa kanyang mga magulang, nagustuhan din ng mga ito ang mga bata. Hinaplos-saplos niya ang buhok ng mga ito nang biglang nagising ang mga ito at yumakap sa kanya. Malambing din naman ang quadruplets. Ngunit sadyang nagmana yata ang mga ito sa iba niyang kakambal dahil may kalokohan ding tinataglay. Daddy, ba't pa ang aga mo? Wala ka na po bang work? Tanong ni Andre. Oo nga po, Daddy. Hapon pa lang po, hindi po ba 8 ka ng gabi umuuwi? Sabi naman ni Sandro. Teka muna, wala si Mami. Daddy, nakita mo po ba si Mami? Tanong naman ni Axel habang nililibot ang tingin sa kabuuan ng silid. Baka nagluluto ng merienda si Mami. Sabi niya man din kanina, kapag natulog daw tayo, ipagluluto niya tayo ng merienda. Sagot ni Cyrus. Teka nga muna guys, bakit Mami ang tawag niyo kay Jana? Because she's beautiful po. Mabilis na sagot ni Sandro. Tama si Sandro, Daddy. Maganda po siya, gwapo naman ikaw, kaya bagay kayo. Natatawang sabat ni Cyrus. Kahit na hindi mo iharap sa amin ng totoo naming Mami, Daddy, okay na po kami kay Mami Jana. Saad ni Axel. Kids, babysitter niyo lang siya. Hindi niya siya pwedeng maging Mommy. Pwede po kaya, Daddy. Ipipilit namin na maging Mommy namin siya kahit ayaw niya.
Nakasimangot na wika ni Sandro. Wala namang espesyal kay Jana. Ba't gustong-gusto niyo siya? Bukod po sa maganda si Mami Jana, magaan din po yung loob namin sa kanya. Hindi po tulad nung ibang naging babysitter namin. Akala mo po ba hindi namin alam na nilalandi ko nung ibang babysitter? Sagot ni Cyrus na tinanguhan naman ng ibang kapatid nito. Darating ang araw, aalis si Jana dito sa bahay natin. Kasi mag-aasawa din siya. Di, ikaw na lang po ang asawahin niya para hindi na po siya umalis dito. Napailing na lang siya dahil sa sinasabi ng kanyang mga anak. Maging siya rin naman, magaan ang loob kay Jana at hindi siya makapaniwala na naging malapit kaagad ang kanyang mga anak dito. Hindi kasi basta-basta nagtitiwala ang mga bata kahit na kanino, kahit nga sa mga katulong nila dito sa bahay. Hindi rin close sa mga bata. Ngunit unang araw pa lang ni Jana sa trabaho, nakuha na kaagad nito ang kiliti ng mga bata. Baba na po tayo, Daddy. Baka po luto na yung merienda. Gutom na po ako. Isa-isa niyang binaba sa kama ang mga bata at naglakad papunta sa hagdan. Ngayon niya lang nakita ang kanyang mga anak na ganito kasaya. Siguro nga, dapat niya nang bawasan ang pagtatrabaho para magkaroon naman siya ng oras sa mga bata. Ayaw niya namang lumaki ang mga ito na may sama ng loob sa kanya. Wow! Ang bango naman po niyan, Mommy! Sigaw ni Sandro na makarating sila ng kusina. Iniupo niya ang mga bata sa upuan at nakahanda na sa lamesa ang merienda. Maging siya, natatakam na rin sa inihandang merienda ni Jana, kaya nakiupo na rin siya. Mommy, ano po ito? Tanong ni Cyrus. Ginataang saging to, Cyrus. Paboritong merienda ng mga kapatid ko to. At madalas kong lutuin sa kanila nung nasa probinsya pa ako. At may nakita akong saging sa ref. Tapos gatain kan. Kaya naman, yun na lang niluto ko. Sana magustuhan nyo. Nakangiting sagot ni Jana. Nilagyan na ni Jana ang plato ng mga bata at nagulat siya nang maging siya nilagyan din ito ng pagkain. Kumuha siya ng maliit na parte ng saging at napangiti siya sa lasa. Nagustuhan niya ang lasa niyon. At nang tignan niya ang kanyang mga anak, mukhang nagustuhan din ng mga ito ang inihandang merienda ni Jana. Hindi nila hilig mag-aama ang saging. Ngunit ngayon, talagang nagustuhan nila ang lasa nito. Ang sarap po, Mami. Parang nakalimutan ko tuloy pangalan ko. Papuri ni Andre. Ay sus, pinola mo pa ako, Andre. Huwag ka mag-alala dahil marami naman ako niluto kaya hindi ka mauubusan kung gusto mo pa. Hindi ka po namin binobola, Mami. Totoo po na masarap. So sobrang sarap. Parang gusto ko na pong maging asawa ka ni Daddy. Hirit naman ni Cyrus. Napangisi siya sa sinabi ni Cyrus. Unang araw pa lang ni Jana sa kanyang bahay, talagang magaan na ang loob ng mga bata dito. Nagpatuloy sila sa pagkain habang nagkukwentuhan. Maging si Jana na kanina nakatayo lang sa tabi ng mga bata, ngayon nakaupo na rin ito at nasa tabi niya upang kumain. Daddy, malapit na po ang school. Tapos wala pa kaming school supplies. Biglang saad ni Sandro. May trabaho ka po bukas, Daddy? Pili po tayo school supplies kasi baka maubusan tayo. Saad ni Cyrus. Hindi niya maiwasang matawa sa sinabi ni Cyrus. Bigla niya tuloy naalala ang kambal niyang si Hayden. Ganon din kasi ang sinabi ni Hayden noong bibili na sila ng school supplies. Bigla na miss niyang makipagbonding sa magkakapatid. Na noon kasama niya. Pero dahil ngayon matatanda na sila, halos nawawalan na rin sila ng oras sa isa't isa. May trabaho ako bukas. Ani niya, at kita niya naman ang biglang pagyuko ng mga bata. Pero don't worry kasi ika-cancel ko na lang ang meeting ko para makasama kayo. Talaga po, Daddy? Yehey! Napangiti siya
nang makita ang reaksyon ng mga bata. Nilingon niya naman si Jana na nakangiti sa mga bata kaya napangiti na lang din siya. Kinabukasan, tulad ng napagplanuhan, talagang lumiban sa pagpasok sa trabaho si Haru. Masaya si Jana sa ginawang desisyon ng lalaki. Bago pa lang siya, ngunit masaya siya dahil pakiramdam niya nakapasok na siya sa buhay ng mga bata. At ngayon, nasa mall silang lahat. Hawak niya si Sandro at Cyrus, samantalang si Andre naman at Axel hawak ni Haru. Kung titignan para silang isang buong pamilya dahil sa itsura nila, ngunit hindi. Dahil isa lamang siyang babysitter. Hindi kasi siya nakasuot ng uniform dahil pinagbawalan siya ng mga bata. Nagsimula na silang mamili ng mga gamit. Hawak niya ang isang pushcart habang si Haru naman sumasama sa mga bata. Masaya siya habang pinagmamasdan ng mga ito at kita niya ang kasiyahan sa mga bata habang nakahawak sa kamay ni Haru. 3,567 po lahat, sir and ma'am. May kasama na po yung 15% discount. Nakangiting sabi ng babae sa cashier. What? 15% discount? Why? Nagtatakang tanong ni Haru. May discount po talaga kami rito, sir, kapag po isang buong pamilya ang bumibili sa amin. And sobrang cute po ng family nyo. Sagot ng babae. But we are not. Thank you sa discount, miss. Aniya at pinandilatan ng mata si Haru. Naglakad na sila paalis sa store na yon. Hawak niya ang mga bata habang si Haru naman ang may dala ng mga gamit. Bakit ka nagpasalamat to sa babae? Ayaw mo ba ng discount? Sayang din yun, no? Kahit na mayaman ka, dapat nagtitipid ka pa rin. Pangangaral niya. Napailing na lang si Haru dahil sa kanyang sinabi. Nag-request sa mga bata na gumala muna sila sa mall, kaya pinagbigyan niya ang mga ito. Napapagod na siya sa paglalakad at kahahabol sa mga bata pero masaya naman siya. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy lang sa pagtatrabaho si Jana bilang babysitter ng mga bata. Pasokan na rin ang mga ito. Tuwing umaga hinahatid sila ni Haru sa school at sinusundo na lang ng driver kapag uwian. Naging ganoon ang daily routine niya sa araw-araw. Mommy, look! I got 5 stars! Sigaw ni Sandro nang palabas na ito ng classroom. Very good, Sandro. Pabida talaga tong si Sandro. Kami din naman nakakuha ng 5 stars eh. Nakasimangot na saan ni Cyrus. Oops! Magsisimula na naman kayong mag-away. Naku, tigil niyan. Ang mabuti pa, umuwi na tayo para makapagluto na ako ng merienda. Ano bang gusto niyong kainin? Kinataang saging! Napangiti siya nang sabay-sabay na sumagot ang mga bata. Palaging ginataang saging ang nare-request ng mga bata, kaya halos puro saging na lang ang laman ng ref. Maging si Haru, nagustuhan din ang kanyang niluto. Sumakay na sila sa kotse at umuwi, at habang nasa biyahe, dumadaldal lang ang mga bata. Hindi isang babysitter ang tingin sa kanya ng mga bata, kundi isang ina talaga. Hindi niya alam kung sino ang ina ng mga bata at hindi niya rin tinanong kay Haru. Ayaw niya naman manghimasok sa buhay ng iba. Tama na ang pag-a-advise na binibigay niya dito. Nang makarating sila sa bahay, agad na silang pumasok. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang 5 kalalakihan sa loob ng sala na nakaupo at kung ano-ano ang ginagawa. Ang isa nakahiga sa sahig at nakatulala. Ang isa naman nilalaro ang paa ng lalaki nakahiga at ang isa binubunutan ng buhok ang isa pang lalaki na natutulog habang ang huling lalaki naman nanonood ng Peppa Pig sa TV. Ngunit, ang mas ikinagulat niya, kamukha ni Haru ang mga kalalakihan. Ilang beses niyang sinampal-sampal ang pisngi niya, ngunit talagang 5 lalaki na kamukha ni Haru ang kanyang nakikita. Mga tito! Sigaw ng mga bata. Sabay-sabay na lumingon sa kanila ang kalalakihan at kumiti. Dahan-dahan naman siyang naglakad habang ang mga bata tumatakbo na sa mga lalaki. Bigla namang pumasok sa loob si Haru na may hawak na isang bowl na popcorn at tumingin sa kanya.
Ano pang ginagawa niya dito? Tanong ni Axel. Bawal na ba namin kayong bisitahin dito, kids? Balita ko, may bago na daw kayo, Mommy. Meron nga po, Tito Harris. Babysitter po namin siya. Pero maganda siya kaya bagay po sila ni Daddy. Siya po si Mami Jana. Bibong sagot ni Andre. Kaya naman pala napipirmi na rito si Haru. May bago na pala tinatrabaho. Nakangising saad ng isang lalaki at tumingin sa kanya. Hi, Miss. Hayden Mercadejas. Maganda nga ang bago niyang mommy, Andre. Bantayan mo ito mabuti, Haru. Hi, mommy ng quadruplets. Haris Mercadejas dito. Saad nito at kumaway pa. Grabe ka, Haru. Talagang tinago mo sa amin na may nahanap ka na palang mommy ng mga anak mo? Hello, Jana. Ako si Hardin Mercadejas. Isusumbong kita kay mommy at daddy. Kamusta ka dito, miss? Di ka naman inaaway nitong si Haru? Hansen nga pala. And yes, sextuplets kaming lahat. Ako si... Huwag ka na magpakilala, alam na namin ang pangalan mo. Jana Hernandez, di ba? Babysitter ng mga pamangkin namin. Duda ako dyan, Jana. Mami ang tawag sa'yo ng mga bata tapos babysitter? Tigilan niyo na nga si Jana. Biglang sipat naman ni Haru at naupo sa tabi ni Hayden. Possessive mo naman, bro. Ano na nangyari sa'yo? Akala ko ba hindi ka magmamahal? Tatawa-tawang tanong ni Harden. Oo nga. Halata namang in love ka dito sa bagong babysitter ng mga anak mo eh. Huwag ka nang tumanggi. At huwag mo kaming gayahin ni Haris, natutorpe sa pag-ibig. Ano ba sinasabi niyo dyan? Naiinis na tanong ni Haru. Hay nako, Haru. Huling-huli ka na, tatanggi ka pa. Bago pa man kami pumunta dito sa bahay mo, nagpaimbestiga na kami. Nagtataka lang kami kasi nababalitaan namin sa kumpanya mo na hindi ka na madalas pumasok. Knowing you, masyado kang workaholic, Haru. Kung si Hayden tamad pumasok sa kumpanya nun, ikaw naman kulang na lang pakasalan mo yung trabaho mo eh. Kaya pumasok sa isip namin, baka may tinatago ka dito. May mga spy kami dito sa bahay mo, Haru. Mahabang paliwanag ni Haris. At sino naman ang spy niyo, Aber? Muling tanong ni Haru. Sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang mga bata. Siya naman natahimik lang sa tabi dahil hindi niya maintindihan kung anong sinasabi ng mga lalaki. Gumagawa lang kayo ng issue. Palagi na lang ako narito sa bahay. Kasi syempre, gusto ko matutukan yung mga anak ko. Ani Haru. Tignan mo tong tao na to. Nagpapalusot na naman. Nag-send ng video tong si Zyro sa akin. Nakangiti ka habang nakatitig kay Miss Babysitter. Alam na namin yung ganyang galawan, Haru. Tinamaan ka na ni Cupido at masaya ako para sa'yo, bro, ah. Tanggapin mo na lang yung kapalaran mo. Natatawang saad ni Harden. Namula si Haru sa sinabi ng kanyang mga kapatid. Tama naman ang mga ito, talagang pinana na nga siya ni Cupido. Talagang may nararamdaman na siya para sa babysitter ng kanyang mga anak. Maalaga kasi ito sa kanilang lahat at talagang wife material. Idagdag pa na magaling ito mag-advise at magluto, kaya talagang hulog na hulog siya. Ngunit talagang pare-pareho sila magkakapatid dahil natutorpe din siya kay Jana. Kung noon, tinatawanan niya ang mga kapatid niya dahil natutorpe ang mga ito, ngayon, siya naman ang torpe. Umalis na nga kayo sa bahay ko. Bantayin niyo na lang si Hershey at baka may umaaligid na naman na lalaki sa kanya. Hey, bro, sinabi ko na rin niya noon. Matakas ka lang eh. Natatawang wika ni Hayden. At dahil sa inis, kinuha niya ang isang una na nasa likod niya at binato sa mga kapatid. At imbis na magalit, tumawa lang ang mga ito at tumakbo. Napailing na lang siya sa ginawa ng kanyang mga kapatid. Ang tatanda na nila at may mga anak na rin ang ilan sa kanila, ngunit isip bata pa rin talaga silang lahat. Magluluto na lang muna ako ng merienda, sandali lang. Biglang saad ni Jana at nagmamadaling umalis. Nilingon niya naman ang kanyang mga anak at biglang naupo sa kanyang kandungan. Mukhang nagpapalambing na naman ang mga ito. Kita niya rin ang maraming stars sa braso ng kanyang mga anak, kaya napangiti siya. Anong gusto ng mga anak ko? Bakit naglalambing kayo? Tati,
May sasabihin kami sa'yo. What is it, anak? Yung bago po naming teacher, mukhang may gusto kay Mommy. Sagot ni Axel. What? May bago po kaming teacher, Daddy. Kapag wala pa po ang sundo namin, palagi niya pong kinakausap si Mommy. Tapos minsan, hinahawakan niya po sa kamay si Mommy, Daddy. Daddy, ikaw lang po ang gusto namin for Mommy. Sabat naman ni Andre. Hindi niya alam. Ngunit bigla na lang uminit ang kanyang ulo sa sinabi ng mga bata. Hindi pa nga siya nakakaamin kay Jana. Mukhang may nagkaka-interest na sa babae. Parang gusto niyang kilalanin ng guro ng kanyang mga anak at bakuran si Jana. Hindi ba't Mommy ang tawag niyo kay Jana? Hindi ba yun naririnig ng teacher niyo? Iyon na nga po, Daddy. Kinukulit-kulit po ni teacher si Mommy kaya po nasabi ni Mommy na babysitter lang namin siya. Sagot naman ni Zyrus. Simula bukas, ako na ang maghahatid at susundo sa inyo. Kinabukasan, nagtataka si Jana kung bakit ilang minuto na wala pa rin ang kanilang sundo. Naiinip na nga mga bata at nang subukan niyang tawagan ng driver nila, hindi naman sumasagot. Nilingon niya ang mga bata na nakaupo sa upuan habang pinagmamasdan ng mga sasakyan na dumadaan. Oh, Jana, hanggang ngayon narito pa rin kayo? Wala pa ba ang sundo nyo? Napalingon siya sa nagsalita at doon niya nakita ang guro ng mga bata na si Patrick. Sa totoo lang, ayaw niya talagang kausapin ito dahil masyado itong touchy. Palagi nitong hinahawakan ng kamay at umaakbay rin to sa kanya. Kinukulit pa nga siya nito kung talagang anak niya ang mga bata. At sumagot siya ng hindi. Gusto niya nang layuan ng lalaki ngunit dahil nga guro ito ng mga bata hindi niya magawa. Kaya umiiwas na lang siya sa lalaki. Ngunit ito naman ang lapit ng lapit sa kanya. Wala pa po sir eh. Kanina pa nga po namin siya hinihintay. Sagot niya at umatras naman nang akbayan siya ng lalaki. Baka naman may emergency lang kaya hindi pa kayo nasusundo. Pinipilit niyang iwasan ang akbay ni Patrick. Ngunit, sadyang makulit ang lalaki dahil hindi siya hinahayaang umalis sa tabi nito. Kita niya ang pagsimangot ng mga bata habang pinagmamasdan silang dalawa. Love! Pare-pareho silang lumingon nang marinig ang sigaw ni Haru. Nagmamadali itong lumapit sa kanila at nandidilim ang mukha ng lalaki nang makita ang kamay ni Patrick na nakaakbay sa kanya. Hello, Mr. Mercadejas, am I right? Kayo po ang ama ng quadruplets? Nakangiting tanong ni Patrick kay Haru. Yes, I am their father and also Jana's boyfriend. Sagot ni Haru at nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Haru mula sa tabi ni Patrick. Agad na pumulupot ang kamay ni Haru sa kanyang bewang at hindi niya maiwasan na mamula dahil sa ginawa ng lalaki. Malaki talagang epekto sa kanya ni Haru. Kahit pa hindi sinasadyang napapadikit ang balat nila sa isa't isa. Girlfriend? I thought she's just a babysitter. Nagtatakang tanong ni Patrick. Babysitter / my girlfriend. Do your job properly, mister. At huwag ang ibang tinatrabaho mo kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Matapos sabihin yun ni Haru, agad na silang hinila ng lalaki. Sa passenger seat siya pinaupo nito, samantalang nasa backseat naman ng mga bata. Ang cool mo po kanina, Daddy. Bulalas ni Andre. Paglaki ko, kakayahin ko rin po ang ginawa mo, Daddy. Wika naman ni Zyrus. Bakit mo yun sinabi kay Patrick? Bigla niyang tanong. Jana, alam ko ang galawan ng mga lalaki. And he is a teacher. Hindi tama ang ginagawa niya sa'yo. Tinulungan lang kita para hindi ka naguluhin ng lalaking yon. Sagot ni Haru. Napaiwas siya ng tingin dahil sa sinabi nito. Akala pa naman niya, ginawa yun ng lalaki dahil gusto siya nito. Ngunit asyumera lang pala siya. Mukhang siya lang ang may nararamdaman para dito. Wala naman siyang karapatan na magreklamo dahil unang-una sa lahat, babysitter lang siya ng mga bata. Dapat nga, magpasalamat pa siya sa lalaki
dahil tinulungan siya nito. Lumipas ang mga araw, hindi na siya ginulo ni Patrick. Mukhang natakot ito sa naging banta ni Haru. At iniiwasan niya na rin si Haru. Ayaw niya nang mas lalo pang lumalim ang nararamdaman niya sa lalaki dahil paniguradong sa huli siya lang ang masasaktan. Mas mabuti na umiwas siya kesa ipagsiksikan ang sarili niya sa taong wala namang gusto sa kanya. Mommy, iniiwasan mo po ba si Daddy? Biglang tanong ni Sandro. Araw ng Sabado ngayon kaya walang pasok ang mga bata. Ngunit si Haru nasa trabaho at mas mabuti na rin yun para hindi sila magkita ng lalaki. Ngayon nga, nasa sala sila habang tinuturuan ng mga bata. Hindi, Sandro, ba't mo naman naisip yan? Mami, tinuruan na po kami na wag magsinungaling, pero ikaw to nagsisinungaling sa amin. Wag ka na po umiwas kay Daddy kasi nasasaktan si Daddy. Sabi naman ni Axel. Oo nga po, Mami. Humihingi na nga ng tulong sa amin si Daddy kasi ayaw mo siyang kausapin, pero ikaw naman daw po nang iwas. Ba't po ba si Daddy, Mami? Ba't kailangan mo siyang iwasan? Napahawak siya sa kanyang noo dahil sa sinabi ni Andre. Muntik niya nang makalimutan na mature na nga pala mag-isip ang mga bata at mukhang napapansin din ito ang pag-iwas niya kay Haru. Ayaw niya lang naman na mas lalong palalimin yung nararamdaman niya dahil mas lalo lang siyang masasaktan. Hindi naman kasi habang buhay na magtatrabaho siya kay Haru at paniguradong makakahanap si Haru ng babaeng mamahalin nito. Yun bang nararapat sa level nito? Hindi kagaya niyang mahirap at walang narating sa buhay. Kids, may mga bagay pa kasi na hindi niya naintindihan. Kita niya ang pagsimangot ng mga bata, ngunit hindi na siya nagsalita. Mabuti nang walang alam ang mga bata tungkol sa kanyang nararamdaman. Madaldal kasi ang mga ito, kaya baka mabanggit ng mga ito kay Haru o di kaya sa iba nitong mga tito. Sa kabilang banda, naiinis si Haru kung ba't iniiwasan siya ni Jana. Hindi sila makapag-usap ng maayos dahil palaging gumagawa ng dahilan ng babae upang iwasan siya. Kulang na nga lang, ikulong niya si Jana para lang hindi siya nito iwasan. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo, bro? Natatawang tanong ni Haris. Araw ng Sabado ngayon pero narito siya sa kumpanya. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil hindi niya talaga alam kung anong gagawin niya para lang magkausap silang dalawa ni Jana. At mukhang malakas ang pang-amoy ni Haris dahil agad siyang pinuntahan dito sa kumpanya. Anong ginagawa mo dito? Galit ka agad? Wait, hulaan ko. Nag-away ba kayong dalawa ni Jana? What are you talking about? Hindi kami nag-away ni Jana. We, di nga. Ganyan kasi mukha ko pag hindi ako pinapansin ni Izel eh. Anong ginagawa mo para mapatawad ka ni Izel? I knew it. Nag-away kayong dalawa ni Jana. Haris, hindi nga kami nag-away. Pero hindi ko alam kung ba't niya ako iniiwasan. Pinipilit ko naman na kausapin siya pero palagi siyang gumagawa ng dahilan para hindi kami mag-usap. Para akong may sakit kung iwasan niya. Ano ba kasing ginawa mo? Bro, hindi tayo iwasan ng mga babae kung wala tayong ginagawang masama sa kanila. Eh ba't ikaw? Wala ka namang ginawang mali nun pero iniwan ka ni Izel. Uy, foul yun ah. Misunderstanding na nangyari sa amin dalawa ni Izel. Kaya iniwan niya ako. But look at us now, masaya kami ni Izel. Si Hayden at Kathleen masaya din. Si Harden sinusuyo ang mahal niya. Si Harvey at Hansen mukhang walang pakialam sa pag-ibig. Anong connect nila sa'yo? Wala lang. Share ko lang. Napairap siya sa sinabi ni Haris. Talagang sumasakit ang ulo niya kakaisip kung ano bang ginawa niyang mali para iwasan siya ni Jana. Para na siyang mababaliw kapag hindi niya pa ito nakausap. Humingi na rin siya ng tulong sa mga bata pero useless lang dahil talaga nakakalusot si Jana. Di ko na alam ang gagawin ko, bro. Deserve mo yan. Patawa-tawa ka pa sa amin ni Hayden nun eh. Ngayon, nararanasan mo na kung anong naranasan namin nun. Deserve mo talaga yan. Ano ba, Haris? Tutulungan mo ba ako o aasarin? Kambal tayo dito oh. Dapat tulungan mo ko. Sungit mo talaga. Kaya ka iniiwasan ni Jana. Anyway, ang mga babae kasi, dapat palagi mong nilalambing. Bro, ipapaalala ko lang sa'yo.
Wala kaming label ni Jana. Oh, wala ba? Kawawa ka naman. Umalis ka na nga lang dito sa opisina ko. Kung aasarin mo lang ako, hindi ka nakakatulong, Haris. Chill, bro. Ganyan ka pala kapag di pinapansin na mahal mo. Umiinit ulo mo. Anyway, why don't you try to surprise her? Try to ask her on a date. Paano ko siya aayain makapag-date kung iniiwasan niya nga ako? Kung di madalas na magandang usapan, gumamit ka ng van at kidnapin na yan. Napailing na lang siya sa sinabi ni Haris. Ngunit napangisi siya sa sinabi nito. Tama rin naman ang sinabi nito at sana lang hindi mainis si Jana sa kanyang gagawin. Kung di niya ito madalas sa magandang usapan, talagang kikidnapin niya si Jana. Samantala, hindi maiwasan ni Jana na mag-isip. Hindi na kasi siya kinukulit ni Haro na makipag-usap. Mukhang nagsawa na ito kaya hindi na siya kinukulit. Ngunit hindi ba mas maganda na yon? Para sa kanya okay na yon. Dahil hindi na magugulo ang buhay niya. Pero sino ba ang niloko niya? Kahit ilang beses niyang iwasan si Haro, patuloy pa rin siyang nahuhulog sa lalaki. Jana, saan ka pupunta? Ilalabas ko lang po yung mga basura, Nay. Baka po kasi maiwan ng truck. O sige, pero pumasok ka kaagad at medyo madilim na sa labas. Mukhang uulan na at baka hanapin ka rin ng mga bata. Tumango siya at binuhat na ang garbage bag. Hindi naman yun mabigat kaya nagpresenta na siyang magtapon. Nang makalabas sa gate, agad na siyang pumunta sa malaking trash bin at inilagay doon ang garbage bag. Maglalakad na sana siya pauwi, ngunit biglang may tumigil na van sa kanyang tabi. At lumabas ang 5 kalalakihan. Bigla siyang hinila ng isang lalaki at tinakpan ng puting panyo ang kanyang bibig kaya hindi siya nakahingi ng tulong. Labis ang takot na kanyang nadarama hanggang sa unti-unti na siyang nawala ng malay. Hindi alam ni Jana kung ilang oras o minuto siyang nakatulog at nang magising siya nasa loob na siya ng isang kwarto. Wala siyang idea kung sino ang mga taong kumuha sa kanya at kung nasaan na siya ngayon. Bagong salta lang naman siya sa syudad, kaya sigurado siyang wala siyang kaaway. Finally, you're awake. Napalingon siya sa nagsalita at kumunot ang kanyang noo nang makita si Haro. Naglakad siya papunta sa direksyon ng lalaki, ngunit agad na pabalik at nang tumingin siya sa baba, doon niya nakita na nakatali pala ang kanyang paa. Haro, ano to? Pakawalan mo nga ako, baka hinahanap na ako ng mga bata. No, hindi kita pakakawalan. Alam na rin ng mga bata na ako ang kasama mo, kaya huwag kang mag-alala. Ano ba kasing trip mo? Ba't mo ako kinidnap? Ayaw mo kasi ako kausapin, palagi mo ako iniiwasan. Kaya kinidnap na kita para hindi ka na makawala. Diyos ko naman, Haro, ano ako, aso? Ang ganda pa naman para maging aso. Pero no, hindi ka aso. Ayaw ko mag-asawa ng aso. Napanganga siya dahil sa naririnig. Talagang hindi niya maintindihan kung ano ang kinikilos ni Haro. Pakawalan mo na lang ako. Ibang klase din talaga ang trip mo, no? Talagang pinakidnap mo pa ako para lang makausap? Hindi nga kita pakakawalan hanggat di tayo nag-uusap. O sige, ano bang pag-uusapan natin at na makauwi na ako? Bakit mo ako iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Liar. Haro, babysitter lang ako ng mga anak mo. At hindi naman siguro kasama sa trabaho ko na palagi kakausapin, di ba? Babysitter? Yeah, right. Pero ayaw mo ba maging nanay ng mga anak ko? Ano? I like you. No. Let me correct myself. I love you, Jana. At nasasaktan ako kapag iniiwasan mo ko. Mahal mo ko? Yes, I do. Mahal kita. Kaya wag mo naman sana akong iwasan kasi nasasaktan ako. Gusto ko kapag pinapansin mo ang quadruplex, papansinin mo din ako. Ayaw mo ba ako makita, Jana? Kamukha ko rin naman ng mga bata Ngunit bakit sa tuwing kinakausap kita, hindi mo ako tinitignan? May nagawa ba ako mali sa'yo? May hindi ka ba gusto sa ugali ko? Sabihin mo sa akin para mabago ko ang sarili ko, Jana. Please, hindi ko kayang iniiwasan mo ko. Wala kang nagawang mali. Wala kang dapat baguhin sa sarili mo, Haru. Then why are you avoiding me? Kasi mahal kita. You love me? Dumidistansya ako sa'yo kasi ayaw ko mas lalo pa ako mahulog sa'yo.
Natatakot ako na baka hindi ako makaahon sa pagkakahulog sa'yo. Mayaman ka. Mahirap lang ako, Haru. Hindi tayo nababagay para sa isa't isa. At paano kung dumating yung totoong ina ng mga bata? Ina nila yun, Haru. Panigurado mas pipiliin nila yung ina nila kaysa sa akin na babysitter lang. Hindi ako pwedeng magmahal ng tulad mo kasi darating ang araw na kailangan ko umalis sa inyo. Naisip ko na baka makahanap ka ng babaeng mamahalin mo kasi sino ba naman ako, diba? Langit ka, lupa ako. Ayoko mas lumalim yung pagkakahulog sa'yo pero alam mo ba kung ano nakakainis? Kasi kahit anong gawin ko pag-iwas sa'yo, lilipas ang buong araw pero ikaw pa rin yung sinisigaw ng puso ko. Gusto kong pigilan yung nararamdaman ko eh. Pero hindi ko magawa. At may sikreto ako na hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Then don't stop yourself from loving me. Hayaan mo ang sarili mo na mas lalo mahulog sa akin dahil sasaluhin naman kita. Mahal kita, Jana. Hindi mo kailangan mag-alala sa lahat ng bagay dahil narito ako sa tabi mo, kami ng mga bata. Ikaw ang pipiliin nila kasi mahal ka nila, kasi ikaw ang mami nila. At handa ako maghintay, kahit paabutin ng ilang dekada para lang masabi mo sa akin ang sikreto mo. Tanggap kita, Jana. Wala akong pakialam kung mahirap ka. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon at ipaparamdam ko sa iyo kung paano ako magmahal. Unti-unting lumapit sa kanya si Haru at hinawakan siya sa pisngi. Naramdaman niya na lang ang pagdampi ng labi ni Haru sa kanya hanggang sa napahiga na siya ng kama. At nang gabing yon, tuluyan niyang naibigay ang sarili kay Haru. Kinabukasan, mukha ng lalaki ang bumungad sa kanya. Hindi na sila nakauwi. Gwapo ba ako, love? Biglang iminulat ni Haru ang mata nito at ngumiti sa kanya. Napairap na lang siya sa sinabi ng lalaki. Alam niya kung kanino nagmana si Cyrus. Kapal naman ang mukha mo, mister. What? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Mas gwapo ang quadruplets kesa sa'yo. Love, ipapaalala ko lang sa'yo na ako ang ama ng mga bata at kamukha ko silang lahat. Pwede namang diretso mo na sabihin sa akin na gwapo talaga ako. Hindi na kailangang idaan sa mga bata. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa magbihis na tayo, baka hinahanap na tayo ng mga bata. Tama ka. Baka nga hinahanap na tayo ng mga anak natin. Napairap siya sa sinabi ni Haru, ngunit kinilig din siya. Sana nga, siya na lang ang ina ng mga bata. Bumaba ang tingin niya sa tiyan niyang may hiwa. Tinanong siya ni Haru kung saan ang galing ang hiwa na yon. Ngunit hindi siya sumagot. Masaya silang umuwi at magka-holding hands pa. Nang pumasok sila sa loob ng sala, nagulat na lang siya nang makita ang mga bata na may hawak na confetti at pinaputok. Welcome home, Mommy and Daddy! Napailing na lang siya sa kalokohan ng mga bata. Para namang 1 taon silang nawala ni Haru kung makapag-welcome ang mga ito. Mommy, nasa na po ang baby sister namin? Tanong ni Sandro. Baby sister? Sandro, saan naman kami kukuha ng baby sister niyo? Pero ang sabi po ni Daddy, gagawa kayo ng baby sister, kaya kanya kinidnap. Sinungaling ka naman po, Daddy, wala kaming baby sister. Nakasimangot na wika ni Axel. Guys, we have to wait pa. Don't worry kasi, pinaprocess na ang baby sister niyo. Haru! Kung ano-ano talagang tinuturo mo sa mga bata. What? Totoo naman talaga sinasabi ko, love eh. Pangangatwira ni Haru. Tumigil ka nga dyan. Pati mga anak mo, tinuturoan mo ng kalokohan. Love, mga anak natin sila, okay? Ay naku, bahala ka nga dyan. Magpapahinga na lang muna ako. I love you, Jana. I love you too, Haru. Lumipas sa mga araw, naging masaya ang pagsasama nila ni Haru. Talagang ipinaramdam sa kanya ng lalaki kung gaano siya nito kamahal. Hindi siya pinabayaan ng lalaki at maging mga bata. Masaya din para sa kanilang dalawa. Haru, ano ba? Doon ka nga muna sa kwarto mo. Nakikita mo na nga nagbabasa ako dito tapos nanggugulo ka na naman dyan. Love, kanina mo pa ako di pinapansin. Pinadala ko nga yung mga anak natin kay Haris para masolo kita, pero di mo naman ako pinapansin. Mamaya na, Haru. Nagbabasa pa ako. Kinikilig ako sa binabasa ko. Kaya din naman kitang pakiligin eh.
Hindi niya pinansin ang sinabi ng lalaki. Ngunit nagulat siya nang biglang hablutin ni Haru ang hawak niyang libro at inihiga siya sa sofa. Itinaas din ng lalaki ang kamay niya sa kanyang uluhan at pagkatapos, ngumisi ito sa kanya. Haru! What? Tiwan mo nga ako? Ayoko. Imbis na magbasa, lambingin mo na lang ako. Uunahin mo pa talaga yung pagbabasa mo kaysa sa akin? Sino ba mahal mo? Di ba ako? Nababaliw ka na. Ikaw ang bumaliw sa akin kaya kasalanan mo yan. Panagutan mo ko. Ano ka, buntis? Bigla siyang napaisip sa kanyang sinabi. Naaalala niya na wala pa palang bawas ang kanyang sanitary napkin. Regular naman ang monthly period niya. Ngunit ngayon 2 linggo na siyang delay. Hey, what's wrong? Bakit bigla ka natigilan dyan? Haru, hindi pa ako dinadatnan. So? Delayed na ako, Haru. Regular ako eh. Imposibleng madelay ako. Ngumisi si Haru sa kanya at biglang pinaupo sa kandungan nito. Inilagay din ng lalaki ang kamay nito sa kanyang tiyan at isinuksok ang muka sa kanyang leeg. Nagbunga na ang pinagpagura natin. Buntis pa ako? May binili akong pregnancy test at nasa cabinet ko yon. Try to use it. At kapag positive, magpapacheck up agad tayo. Teka, ba't bumili ka ng pregnancy test? I'm a Boy Scout, love. Mabuti nang handa namang oras. Napailing na lang siya sa sinabi ni Haru. Mukhang pinlano talaga nito na buntisin siya. Dahil nakabili na kaagad ito ng pregnancy test. Tumayo na silang dalawa at dumiretso sa kwarto. Siya lang ang pumunta sa banyo at sinunod niya ang instruction ng PT at naghintay siya ng ilang minuto. Hindi niya pa alam kung anong resulta dahil nais niyang si Haru muna makaalam nun. Anong result? Magiging daddy na ba ako ulit? Hindi ko pa alam. Gusto ko ikaw makaalam bago ako. Binigay niya ang PT kay Haru at nang buksan yun ng lalaki, nagulat na lang siya nang bigla itong himatayin. Agad niyang dinaluhan si Haru at tinapik-tapik ito sa pisngi. Haru! Haru, gumising ka! Ano ba? Gising! Pilit niyang ginigising ang lalaki ngunit hindi ito magising. Nahagip ng kanyang mata ang PT at napangiti siya. Positive ang result. Ibig sabihin buntis siya. Magkakaroon na sila ng anak ni Haru. Hinayaan niya na lang muna itong makatulog. Hindi alam ni Haru kung ilang minuto siyang walang malay. Nahihiya siya kay Jana dahil hinimatay siya sa harap nito nang makitang positive ang result ng PT. Sobrang saya niya, kaya nawalan siya ng malay. Gising na pala ang daddy na yan? Napanguso siya nang marinig ang nang aasam na boses ni Jana. Halatang pinagtitripan siya ng babae. Love naman, huwag mo na nga akong asarin. Hinimatay lang ako kasi masaya ako. Ibang klase ka pala maging masaya? Nahihimatay? Love! Joke lang. Nilapitan niya si Jana at hinawakan niya ito sa muka. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Kasal na lang ang kulang sa kanilang dalawa. I love you, Jana. And I love you too, Haru. Lumipas sa mga araw at alam na ng mga bata ang pagbubuntis ni Jana, maging ang pamilya ni Haru. At masaya si Jana dahil tanggap siya ng pamilya ng lalaki. Sabi nga ng mga ito sa kanya, dapat daw magpakasal na silang dalawa. Kids, let's go. Baka nagugutom na ang daddy niyo. Balak niyang dalhan ng lunch si Haru. At dahil wala namang pasok ang mga bata, isasama niya na lang ang mga ito. Wala ding alam si Haru na dadalhan niya ito ng lunch. Mabilis lang silang nakarating sa kumpanya ni Haru at nang makita sila ng empleyado, agad na yumuko sa kanya. Ilang beses na rin kasi siyang nakapunta sa kumpanya ni Haru, kaya kilala na siya ng mga empleyado. Sumakay na sila ng elevator papunta sa opisina ni Haru. At nang makarating, agad niyang binuksan ang pinto. Hey love! Bati niya kay Haru. Agad na itinaas ni Haru ang ulo nito nang marinig ang kanyang boses. May kaharap na lalaki si Haru. At nang tignan siya ng lalaki, bigla niyang nabitawan ang lunchbox na hawak. Love! Nagmamadaling lumapit sa kanya si Haru.
Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa lalaki na ngayon, gulat ding nakatingin sa kanya. Ayos ka lang ba? Mainit ba ang lunchbox na nahawakan mo? Dapat hindi mo na hinawakan yan kung ganon. Anong ginagawa ng lalaki niya sa opisina mo? Tanong niya at tinuro ang lalaki na hanggang ngayon gulat pa rin. Si Oliver? He's my assistant. Simpleng sagot ni Haru. Why? Kilala mo ba siya? Haru? Nagpasurrogacy ka ba? Tanong niya at nagsisimula ng mamuo ang luha ng kanyang mga mata. Ano? Oo at hindi lang ang sagot, Haru. Oo, bunga ng surrogacy ang quadruplets. Doon tuluyan siyang napaiyak at hinarap ang mga batang nagtatakang tumingin sa kanya. Lumuhod siya sa harap ng mga bata at yumuko. Mga anak ko. Ha? Anak mo? Nagtatakang tanong ni Haru at pinipilit siyang itayo ngunit nagmatigas siya. Sir, si Miss Hernandez yung surrogate mother ng mga anak mo eh. Sabat ni Oliver. Hindi siya makapaniwala na ang mga batang inalagaan niya, mga anak niya pala. Yun ang sikretong tinatago niya kay Haru. Naging surrogate mother siya sa kagustuhan na maipagamot ang nanay niyang may sakit noon. Ngunit kalaunan namatay din. Nang maipanganak niya ang mga bata, hindi niya nakita ang mukha ng mga ito dahil agad silang kinuha sa kanya. Si Oliver lang kasi ang humaharap sa kanya noon. At wala siyang idea kung kanino galing ang sperm cell na tinurok sa kanya. Alam niya na wala siyang karapatan sa bata noon. Dahil ang trabaho niya lang, alagaan ng mga ito habang nasa tiyan niya. Ngunit minahal niya kaagad ang mga bata. Kahit pa nasa tiyan niya pa lang ito. Si Jana ang totoong ina ng mga anak ko? Takang tanong ni Haru. Nahalatang hindi rin makapaniwala. Naging surrogate mother ako, Haru. 9 na buwan ko inalagaan ng mga bata sa tiyan ko. At ng mga anak ako, hindi ako nabigyan ng pagkakataong makita sila. Kaya pala unang kita ko pala sa mga bata. Mag-aanak agad ang loob ko sa kanila kasi anak ko sila. Ikaw po ang mami namin? Tanong ni Andre. Niyakap siya ng mga bata. Kaya mas niyakap niya ng mahigpit ang mga ito. Masaya po kami kasi ikaw ang totoong mami namin. Hindi siya galit kay Haru. Dahil wala naman talaga siyang karapatan noon. Nasa kontrata na pinirmahan niya. Wala siyang pakialam kapag naipanganak niya mga bata. Dapat pala. Inalam ko kung sino ang ina ng mga anak ko. Nasa tabi ka lang pala namin. Bulong ni Haru at niyakap na rin siya. Wala na siyang mahihiling pa. Nahanap niya ang mga anak niya at talagang mapagbiro ang tadhana. Dahil ang mga batang inalagaan niya, anak niya pala at nahulog pa siya sa ama ng mga ito. Lumipas ang 3 taon, ikinasal na si Haru at Jana. Sobrang saya ang nararamdaman ni Haru habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya na masayang naglalaro. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya makapaniwala na si Jana ang surrogate mother ng quadruplets. Maging ang pamilya niya hindi rin makapaniwala. Love, kuha ka naman ng diaper sa kwarto natin. Puno na naman yung diaper ni Light at Dark. Utos ni Jana na agad niyang sinunod. Mahirap na masaya magkaroon ng pamilya. Mahirap kasi habang lumalaki ang quadruplets, mas lalong nagiging makulit ang mga ito. Mabuti na lang at nakikinig sa kanila kapag pinagsasabihan. Nakakapagod, lalo na nang maipanganak ni Jana ang kambal na si Light at Dark. Palagi siyang puyat dahil gusto niyang magpahinga na lang si Jana sa gabi. Kaya siya nag-aalaga sa mga bata kapag gabi. Masaya naman kasi isang ngiti lang ng mga bata natatanggal lahat ng pagod niya. Daddy, dapat po sa susunod baby girl naman. Puro kami lalaki dati, sina Tito Hayden at Tita Kathleen, puro girl ang anak. Reklamo ni Cyrus. Pinapalitan na ngayon ni Jana ang diaper ng kambal at silang 5 nakatitig lang sa ginagawa ni Jana. Cyrus, hindi natin masasabi kung babae o lalaki ang susunod. Hoy, yan kaagad ang pinag-uusapan nyo? Hindi pa nga lumalaki itong si Light at Dark? Tapos nagpaplano na kayo kaagad ng baby girl? Love naman, gusto kaya namin ng baby girl. Eh di ikaw magbuntis. Love. Tumawa na lang si Jana sa kanyang sinabi.
Alam niyang gusto rin naman ni Jana ng baby girl. Dahil tuwing pumupunta sa bahay ni Hayden, palagi nitong nilalaro ang mga anak ni Hayden at Kathleen. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya, pakiramdam niya, kontentong-kontento na siya. Kung noon hilig niya ang pagtatrabaho dahil gusto niyang masiguro ang hinaharap ng kanyang mga anak. Ngunit magmula nang dumating si Jana sa kanyang buhay, nagbago ang opinyon niya. Aaminin niya talagang nagkulang siya sa mga anak. Ngunit agad din naman siyang bumawi sa tulong na rin ni Jana. Mahal niya ang kanyang buong pamilya. At kahit ano pa man ang dumating sa buhay niya, paniguradong malalampasan nila yon kapag sama-sama silang lahat. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Leonila Perea, Elsa Enrio, Emma Piniro, Edna Espinosa, Leia Romero, Imelda Forteza, Jennifer Facultad, Crisanta de la Cruz, Cleo Kawaling, Miss Hazel, Miss Jeannie, Cherilyn de Guzman, Mavic Bautista, Juliet Caday, and Clade Bodoso. Maraming salamat po sa inyong lahat.